Kung noong 80s at 90s ay may Marcos bust sa Tuba, Benguet, ang Quezon Road naman ay may pamosong Lion's Head. Hindi naman pahuhuli ang Agoo La Union, partikular sa gawing entry point ng Jose Aspiras Highway ay meron namang ipinagmamalaking Eagle of the North. Para hindi ka ma-confuse friend, matatandaang bago pangalanang Jose Aspiras Highway ay kilala bilang Marcos Highway ang major 47-kilometer mountain highway na ito na siyang kumokonekta at nagsisilbing alternatibong ruta mula sa La Union patungong lungsod ng Baguio. Ang pagpapalit ng ngalan ng kalsadang ito ay dahil sa pagsasabatas ng Republic Act 8971 noong October 31, 2000 sa panahon ng 11th Congress na kung saan inatasan ang pagbibigay ngalan sa bahagi ng Agoo Baguio Road, partikular sa Agoo Tubao Pugo section bilang Jose D. Aspiras Highway, habang ang isa pang bahagi, ang Benguet to Baguio City section ay tatawagin namang Ben Palispis Highway. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na ang Eagle of the North sculpture na ito ay likha ng tanyag na architect at sculptor na si Anselmo Bayang Dayag na siya ring lumikha sa Marcos bust at Lion's Head. Sinasabi sa tala ng kasaysayan ang giant concrete Eagle of the North bilang bahagi ng infrastructure and tourism enhancements, gayon din ang pagtatayo ng mga landmarks lalo sa mga major thoroughfares sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Sa saliksik ng Team Urbex PH, sinasabing anyong agila na nakalahad ang magkabilang pakpak ang napiling gawing centerpiece ng naturang parke bilang pagkilala sa pambansang ibon ng Pilipinas. And at the same time, ang postura nito ay sumasalamin sa mga katangian ng kapangyarihan, solidong pananaw at soberanya, habang ang taas nito na tinatayang 40 feet ay sadyang perpektong sinukat upang magsilbing landmark o gabay sa mga motorista kasabay ng pagpapakita ng artistic statement ni Dayag. Kung babalikan ang tala, lumalabas na early 1980s nang simulan ng proyekto kasabay sa development ng Marcos Highway. At kung pagbabasehan ng timeline, nakumpleto ang paglikha sa higanteng agila noong May 31, 1982. Sa kasalukuyan, hindi lamang nagsisilbing higanteng landmark ang Eagle of the North sapagkat para sa bayan ng Agoo, maituturing na rin ito bilang tourist attraction na siyang mas magpapalakas o magpapalago ng kanilang lokal na ekonomiya at mas nagpapatibay sa kultura ng naturang bayan. Saan tayo sa susunod, friend? O siya, i-comment na yan at nang ma-explore din natin ang ipinagmamalaking historical landmarks sa inyong mga lugar. Tutok ka lang din dito sa Urbex PH Plakado TV.